Ang problema is nakaprotect. So nakaprotect siya, ayaw bumaba. Kala ko mga ka-repair walang pag-asa. Okay kayo. So what's up mga DJ? Meron tayong repair ngayon na power amp. Ito yung ating kadit ngayon, Valentine's, February 14. So repair na rin to, Atlantic Pro. So nabura na ng insprayan siguro ng may-ari ng pintura. So Atlantic Pro na PE30. Dito na siya. Dahil tad-tad na to ng repair. Bali nabili ko lang to mga DJ ng 3 piraso na power amp, 5,000. Ito yung kasama ng krill na 20 na repair ko, at mag-isang taon na ngayon na maghigit 2 taon na ginagamit ko. Krill 20 and then Kistler na power amp din. So ito, ngayon ko lang to nabuksan kasi ngayon lang nagka-time. Ito, ako nang baklas nito ng heatsink nya dahil nauna ko tong na-trouble. So meron na siyang audio kaso garalgal pa, kaya babalikan natin to pag troubleshoot. So matagal ko na to na troubleshoot. Ilang buwan na din, ngayon lang na bakantihan. Ngayon lang nagka-oras na naisipan na i-repair to ulit. So itong channel 1 nya hindi ko pa ito nagalaw. Ito medyo madumi pa, hindi talaga medyo, kasi madumi talaga. Then kung makikita nyo yung relay nya, backwash na yung takip, yung ibabaw. So ito bago na to, kasi yung relay nito katulad din nito, wala nang takip, kalkal na, kaya bago to. Okay na to. Ang problema dito sa channel to, yung na-testing ko is umiilaw yung protect signal lahat. And then nung troubleshoot ko, okay na. Nag-click na yung nag-normal na yung mga indicator dito. Ang problema is mahina pa yung audio nya. So ngayon balikan natin to, repair. Sana makaya natin to. Ito yung channel to, huli na lang natin to. Unahin muna natin yung channel 1. Yung channel 1 ihuli na lang natin to. Channel to yung i-continue natin pag troubleshoot dahil walang audio, mahina. So yung transformer nito malaki, pure copper to. So yung supply nito is nasa 105, 105. Meron 150. Yan bakit merong 100, 105 to step to. Tingnan natin to. Ground, speaker, to step. So tingnan naman ano yan, madumi. So try natin yung best natin. Actually madumi po. Ano ba yan? Sobrang dumi. So try natin kung kakayanin. Troubleshoot ko kahapon yung isang channel. Sabihin na natin isang channel. Siguro nasa channel to. Yung isang channel kasi garalgal yung tunog niya. So sa ngayon is okay na to. Bali naka-fix bias na rin to. Trinay ko yung bias nito, nasa halos magpo 0.4. Yan. Kulang 0.4 yung bias nito. Yan. So nag-jump ako dito ng mga wires kasi napudpud yung mga linya dito. Pudpud na. Kaya nag-jump na lang ako. Yan. So okay na to. Goods na yung bias and then audio. Malinaw na malinaw. Yan. Nagpalit lang tayo dito ng mga tong trimmer dito. Then dito sa biasing. Yan.
Then yung relay bago din yan. So kulang lang to ikabit natin sa heatsink. And then taniman natin yung mga kulang na output. Yan. So ito yung isang channel, hindi ko pa ito nagalaw. Yan, mapapansin nyo, madumi pa. Hindi pa natin to nagalaw. Troubleshoot pa natin to. Kasi tingnan nyo naman no, yung relay. Kung ano yung relay dito, ganun din dito yung una, yung hindi ko pa nagalaw to. So ito bago na pinalitan natin. Then ito, palitan din natin to. So panigurado may sira din yan. So dito kinalas ko yung fan kasi sobrang dumi oh. Sobrang dumi. 'Di ba? Sobrang dumi na. And then ito yung isa. 'Di ba? Puno na ng anay. So madumi. Ito pa yung supply dito. Baklasin din natin to para malinisan. Dito yung substart. Ayan. Kasi need natin tong palitan yung volume control kasi garalgal. Kapag pinihit mo, nagkaka-scratch yung tunog. Ayan. Sobrang dumi. Baklasin ko lang muna to and then linisan. Mula sa Bargilawaan, Abuyog Leyte narito. Nabaklas ko na yung kanyang front panel. So grabe yung dumi oh. So need na din tong baklasin yung ano. Palitan natin yung volume control nito. Dalawa. Kasi may kuskus. Yan, linisan mo lang natin bago natin mag-proceed sa ibang i-repair. So try natin na linisan na lang yung loob nito. So patakan natin ng ito, sinalin ko lang dito sa alcohol na lagayan. Yung laman nito is contact cleaner and then may nilagyan ko rin ng kunting langis. So patakan lang natin. Wala pa tayong pangbili ng ano, volume control nito. Takan lang din ano natin. Ayan, ganun lang. Sana tumalab. Contact cleaner na may kunting langis, na may kunting alcohol. Yun. Pumuti na yung ano. Pumuti na yung loob. Wala pang pambili, wala pang budget. Yan. Turn left to the right. Ayan. Kasi meron siyang ano, kaluskos. Once na nag-volume ka, may kaluskos. Yan. And then madumi. Yan. Sana tumalabin. So medyo malinis na siya. Binaklas ko na yung front panel. Then ito yung bumper, baklasin din natin to para malinisan natin ng maayos. So ito yung supply nito, binaklas na rin natin. Yan. Make sure guys, kapag nabaklas kayo ng ganito yung supply, make sure na walang voltahe na yung mga kapasitor. Kasi pag baklas nyo sumabit, magulat na lang kayo na mayroon ng pumutok. So may napansin ako dito guys oh. Pumutok nga yung ano,
linya, may pumutok. Buti na lang binaklas natin. So ito yung diode. So linisan lang natin to. Nandun yung transformer, oh. Binaklas natin. Hindi to. Kiskisin natin to. So let's go. So troubleshoot ko muna yung supply ng buffer. Kasi dito kumukuha yung buffer eh. Dito. Taas yung supply ng buffer, 180 volts. Kaya pala hindi normal yung buffer. Minsan may tunog, minsan wala. Minsan umuugong. Pakita ko sa inyo. So ito yung 4734 na Zener diode. Check natin. So yan, shorted. Up natin, up. Shorted. Ano? Baliktarin natin. Shorted, di ba? And then ito pa yung diode na 205 FR205. Check natin. Shorted. Baliktarin natin. Shorted. So dalawa. Shorted. Shorted. Yan. So dito yan. Dito yan. So itong sign na to na mayroong guhit na straight, ito yung diode. Dalawa. Yung Zener naman ito. Yung paliter is yung kanyang palatandaan. So Zener diode. Shorted. Ito yung pampalit natin. Meron na tayong pampalit. Yan to. Para sa Zener 4734. Samahan na pa tayo ng FR na 405. Mamaya. Linabhan ko talaga yung yung housing ng ating ginawang power amp Atlantic Pro PE30 dahil grabe ito. So okay na to. Dito kinunkod ko ng steel wool yung binahaya ng mga anay. So okay na, puging-pugi na. Yan. Ito tinadtad natin, no. Binaklas talaga lahat-lahat. Mula dito sa buffer, supply, transfer, channel 2, channel 1. Then mamaya kabit natin to kapag medyo may araw na. Bilad natin sa araw. DJ Nipsky Music and Floater Love, yan ang pangalan ng page na to. Damhin mo ang saya, sama-sama tayong masaya. Subscribe na kayo, huwag nang mag-alinlangan. Pindutin ang bell button para hindi mawala. Bagong upload, araw-araw handa na. DJ Nipsky Music and Floater Vlogs, sama-sama tayo dito na. Mamakata na umaangat, mga lakbay na di malilimutan. Lahat ng saya at kwento dito mo makikita at mararamdaman. DJ Nipsky Music and Floater Vlogs, para sa inyo ito. Suportahan natin. So what's up mga DJ? Update lang tayo ito sa ating nirepair na Atlantic Pro PE30 na power amplifier. Sa ngayon is itong channel to is na-trouble na natin to, nakapix na yun. So kinulang tayo sa OPT, kaya nagdagdag lang tayo ng NGW. So bagong-bago yung NGW natin. Ayan. So dito naman
Ito yung channel 1, hindi ko pa to na troubleshoot or hindi ko pa no nagalaw. Kaya madumi pa oh. So sa ngayon, testing muna natin yung channel to. Bukas lang yung channel 1 kasi medyo madilim na. Fix na rin to. Yung bias nito is nasa 0.3. Yan. Nadjust kanina is nasa 0.4. Ay nadjust na siya sa 0.3. No, nak. Meron akong so, sound check natin yung channel to mga ka-DJ. No, kaya nag-sound check si Papa. So, bali na, mayroon na siyang audio dito sa mixer, oh. Naka-mixer tayo. Ito yung input. Bali, nakahang lang muna yung pang channel 1. No. Mahina pa lang yung output natin mga DJ pero malakas na yung speaker. No, kan? Kahiwal na ba? Goods na goods. So what's up mga DJ, mga repair. So update lang tayo dito sa ating ginawang na-repair na power amp na Atlantic Pro. So yung isang channel ay na-fix na. So goods na to. Actually tumungtog na to ngayon. So pinatay ko lang kasi nagvi-video tayo ng para sa channel 1 dito. Troubleshoot natin. So goods na to, channel to. Yan, kompleto na rin yung output. So dito naman tayo sa channel 2. Yan. Itong relay na to, yung dumating dito sa akin is ganito na. Kasi dalawang technician na daw yung tumira dito. Kaso hindi pa rin to napatino. Ito Atlantic Pro na PE30. Kaya tinambay ng may-ari. So ngayon nakita ko binili ko ng 5,000. So 3 piraso na power amp. So Krill yung isa and then Kistler. So okay na yun. Actually mag 2 years na yun na ginagamit ko. So ito binalikan ko ngayon na pag-repair channel 1. So buo pa naman yung relay. Buo pa. So, siguro ayaw mag-click yung relay. Kala siguro ng unang tumira dito is relay yung problema kaya biniyak niya to. Kaya ganun, pero pag tester ko okay naman, goods na goods pa. So pakita ko sa inyo mga men. So testerin natin. Ito yung relay, ilalim dito. Ayan. Kailangan dito mayroon dito. Yan. Di ba mayroon? Buo pa yan. Kailangan dito. Kailangan wala. So, tingnan, wala. So, sabihin buo pa yung relay. And then kulang na yung kapasitor dito. Kulang dapat pareho nito, kabilaan sila. Buti na lang meron akong bago dito, Tinyo if 400 volts pero yung stock dito is 200 volts lang.
Meron tayong 400 volts, mas okay nga mataas yung voltahe. So dito trimmer, ito sana biasing 302 3K. Ang biasing nito is dyan, biasing nito is 3K 2.7, katulad din nung ginawa natin na channel 2. So dito naman, kasi dalawa tong trimmer dalawa, so nilagyan natin dito ng 470 kasi 501 500 ohms yung trimmer, lagyan natin ng 470 ohms katulad din nung sa isa. Ayan, kung ano yung pinalitan natin doon, ganun dito. Relay, and then palit tayo ng transistor dito doon kabilaan kasi naputol ng kalawang. And then dito pala para sa kanyang diode ng kanyang high volts na 75 kabilaan. So bago to kasi shorted yung stock. Ito yung stock nito, shorted dito yan. So yung kabila is okay naman, ito shorted to, napalitan natin ng bago. Although hindi naman kaparehas yung kanyang value, pero yung ipinalit naman natin is mataas yung specs, kaya goods na goods. Ito shorted to, shorted. Teka magalaw, huwag kang magalaw min. Yan, shorted. Diba, baliktarin natin, hayangin na lang, kailangan shorted yan, yan, diba, dapat isang palo lang kasi diode to, meron siyang reverse bias dapat. So yan, so continue tayo pag troubleshoot. So sa ngayon, try mo natin itong isalpak, and then check natin yung biasing kung meron ba. Ayan, kasi hindi ko pa ito na testing wala nang dumating. So balik tayo dito sa channel 1. Binaklas ko yung unang tapos ko yung channel 2 kasi pagagayahan ko sana, kasi tinisting ko to, walang bias, and then puputik, kaya pala kasi wala siyang tip, tulad din to, wala siyang tip 1 to 2, kaya pala. So hanapan mo lang natin ng tip, baka meron pa tayo dito stock. So yan, kaya pala nabuprotect, walang bias kasi walang tip 1 to 2, nadali tayo sa tip. So balikan ko lang kayo. So ito na mga LG, yung channel 1. So testing natin to, pero ilagay mo lang natin dito sa side nito. Nag-click yung relay ng substart. Ang problema is naka-protect. So naka-protect siya, ay bumaba. Sukatan na ng bias. Bias. Turn bias. Walang bias. Itong driver, parang mayroon yung driver. Reverse natin. So yan, mayroon yung driver mataas. Reverse natin ng isa. Ingat tayo, ingat. Reverse.
So yan, medyo mababa tong side na to, then dito is mataas naman. So yung OPT is walang bias. Wala output kasi dito. So naka-protect. So baklasin natin, then troubleshoot ulit. So yan, kaya pala walang bias kasi mayroong shorted na diode yung dito. Yung dito isa, yan, ito siya, diode, walang bias and protect. So ngayon napalitan ko na, nag-protect pa rin pero mayroon na siyang bias. So check natin, kanina walang bias yun and then nag-protect pa din. So ngayon mayroong bias pero yung protect hindi bumaba. Diba? Kabila. Nasa 0.3 din. Ang problema is yung protect hindi bumaba. Pag check ko dito sa kanyang relay, meron lang 5 volts yung supply. Dapat 24 dito. Baliktad. 24 dapat. Ito yung relay. Sa 5 volts lang, 6 volts. 6 volts na dapat. Nasa 19 to 24 dapat. Yan. Pero meron tong audio siguro. Try natin. Kasi naka-input tayo. Ayan, ganun din, walang audio kasi hindi nag-click yung relay. Ano ba yan? So troubleshoot muna natin ulit. Tingnan natin kung bakit napoprotect. So yung bias, goods na yan. Troubleshoot natin. Let's go. So dahil hindi mo baba yung protect and then nagkaroon naman siya ng bias, ang problema yung protect hindi bumaba. Kaya notice tayo na gamitan na natin na pinagbabawal na technique. So ito yung pinagbabawal ang technique ko sa power amp. So since na okay na yung isang channel, ito ang gagawin ko is kukumpara ko yung mga parts dito sa dito. Yan, hambing natin yung mga pisa, injika natin ng tester kung para malaman natin kung saan nga ba yung may diferensyang pisa. So dito protect kasi to. So yung relay buo pa naman, buo yan, hindi lang siya masupplyan ng 24 volts, 19 to 24 volts yung relay, kaya ayaw bumaba yung protect. So magsuyod lang tayo dito, palitan natin tong transistor siguro. Hindi, ihambing ko lang dito, balik ko lang kayo kapag na troubleshoot ko na kung ano nga ba yung pisang may diferensya. Mag-alas 7 na ng gabi. So yung isang channel is goods na yun, and then ito channel 1, ito yung huling trinouble natin. So sa ngayon inabutan tayo ng gabi pero solid pa rin kasi na-trace natin yung problema na solve natin. So sound check natin ng madalian kasi medyo gabi na. Power on. Nahirapan ako kasi walang bias and then nagpo-protect. Ngayon lang nadali. Let's go. Sound check natin. So ngayon okay na to. So to channel 1 and 2 goods na yan. So yung issue nito is napoprotect kasi to. Protect then clipping. Protect din clipping then walang bias. So sa ngayon okay na to.
Yan. So mayroon tayong full video nito. I-upload ko lang sa YouTube channel ko. Sa napadaan lang, please subscribe, like and share mga DJ para pahit na rin ang notification bell para ma-notify kayo kung meron tayong i-upload na bagong video. So ngayon, sound check na rin to. Bali, rekta na tayo sa 220 volts. Hindi na tayo nakabalb. So let's go. Power on natin. Yan. Di ba? Sabay pa. Yung sound check natin. So meron na tayong input ng audio. So dito. So channel to muna yung sound check natin. Isa lang yung speaker muna natin. Mamaya na tayo magdalawa. So sa ngayon lipat-lipat lang natin to. Isang speaker. So ito yung input. Nakamono tayo. So sound check natin. Channel 2. So bali na check ko na yung stepper nito, working naman. Yan. Lakas. Wala pang processor yan. Rekta lang tayo sa mixer. Lakas. Malinaw. Parang sasabog na yung speaker natin. Yung gamit natin na sound check na speaker is JBL na D15. So 16 watts yung kanyang maximum lakas. Hindi pa nga nag-clipping oh. Pero kung pilitin natin mag-clipping siguro mabibingi na tayo. Yan. Lakas. So lipat natin sa channel 1 dito. Channel 1 yung ating speaker. Yan. Channel 1. Pa-clipping natin. Lakas. Goods na goods mga DJ. So, yan lang. So, fix natin yung mga wires dito, yung mga cable. Talian natin din, screw natin to kasi hindi pa to naka-screw sa ilalim yung heatsink niya. Then takpan natin. Let's go. Thank you.